Sagana ang salita ng Diyos. Mapagpalang araw ng linggo kapanalig. Nasa 15 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang araw na yaon ay lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapal na tao. Kaya lumulan siya sa isang daong at naupo roon, samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. At nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ang wika, ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan at ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad palibhasa ay hindi malalim ang lupa. Datapwat pagsikat ng araw ay nalanta at tuluyan ng natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nawalan ng ugat sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng mga dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig-100, tig-60, ng tig-30. Ang mga may tainga ay makinig. nagsilapit sa kanya ang mga alagad na ganito ang sinabi. Bakit ka nagsasalita sa kanila ng mga talinghaga? Sumagot siya. Sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit sa kanila ay hindi, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa upang sumagana. Ngunit ang wala ay babawian pa ng kaunting nasa kanya. Kaya ako nagsasalita sa kanila ng mga talinhaga, ay sapagkat tumingin man sila ay walang nakikita, at nakikinig man ay walang naririnig at nauunawaan. Dahil diyan ay natutupad sa kanila ang winika ni Propeta Isaias. Maririnig ng inyong mga tainga ngunit di mauunawaan. Makikita ng inyong mga mata ngunit walang matatalastas. Sapagkat pinatigas ng bayang ito ang kanilang puso. Tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Baka makakita pa ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga puso, at manumbalik sila at aking pagalingin. Mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, na hinangad ng maraming propeta at mga matutuwid na tao na makita ang inyong nakikita at di nila nakita at marinig ang inyong naririnig at di nila narinig. Kaya pakinggan ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig sa salita ukol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa, ay tulad ng mga binhing nahasik sa tabing daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ang binhing nahulog sa batuhan ay yaong nakikinig at masayang tumatanggap ng salita. Ngunit sa kawalan ng ugat ay hindi nagtagal at pagdating ng sakuna o pag-uusig ay nangihina ang loob. Ang nahasik sa mga dawagan ay yaong nakikinig ng salita. Ngunit ito ay iniinis ng kabalisahan sa daigdig at ng hibo ng kayamanan, kaya't hindi nagbubunga. Ang nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan nito. Dahil diyan ay may nagbubunga ng tig-100, ng tig-60, ng tig-30. Kumbaga sa lingwahe ng mga kabataan ngayon, maituturing natin si Jesus na isang cool teacher. Nagturo siya ng salita ng Diyos hindi lamang sa templo,
kundi maging sa palengke, sa kalye, at maging sa lawa habang sakay sa isang bangka. Dumistansya siya mula sa nagkukumpulang mga tao na nais makapakinig sa kanya. Nagpapalibutan ang lawa ng Galilea ng mga bundok at kaparangan. Maaring mula sa di kalayuan, nasulyapan ni Jesus ang isang manghahasik ng mga buto. Ginamit ni Jesus ang halimbawang ito para isalarawan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Malayang isinasaboy ng mga hasik ang mga buto at ang ilan ay tinatangay ng hangin patungo sa daanan. Natatapakan niyo ng mga nagdaraan at ang ilan naman ay tinuka ng mga ibon. Ang ibang buto ay napadpad sa dakong mabato. Nabuhay man ang binhi ngunit hindi iyon nagtagal. Namatay dahil sadyang mababaw ang pag-ugat nito. Ang mga butong dumapo naman sa mga matitinik na dako ay sinakal ng mga tinik at hindi na lumago hanggang tuluyang namatay. Ngunit dahil sagana ang mga butong isinasaboy ng mga hasik, marami sa mga ito'y humantong sa mabuting lupa, kung saan nabuhay at lumago ang mga halaman. Ang mga buto ay namunga ng 160 at 30 ulit. Sagana ang salita ng Diyos. Inihahayag ito ng Panginoon at humihirang siya ng mga mangangaral. Ngunit hindi lamang iyong nag-aaral sa universidad o seminaryo ang naghahayag ng mabuting balita. Kadalasan ang mga ordinaryong tao na tahimik at nabubuhay ng payapa at may takot at pag-ibig sa Diyos ay nagiging makapangyarihang tagapagpahayag ng kanyang salita. Maging ang taong may malubhang sakit na patuloy na kumakapit at nagtitiwala sa Diyos ay nagiging buhay na saksi ng mabuting balita. Ang lupang tumatanggap ng salita ng Diyos ay may tungkulin din na pagnilayan at pagyamanin sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Hindi basta mamumunga ang salita ng Diyos pagkatapos na ito'y ipahayag. Kailangan ang pakikinig, pagtanggap, pagninilay at pagsasabuhay nito. Panginoon, nakakagulat po ang maaaring mangyari kung taimtim naming tatanggapin at isasabuhay ang iyong salita. Tulungan mo po kaming makinig ng may pananampalatayang tapat at totoo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, inihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw, upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon.